Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. Estudyante ng Mangaldan National High School nagpuslit ng patalim sa loob ng paaralan at ginamit umano sa pangingikil sa kapwa estudyante. Rambula ng ilang kabataan sa Baguio City sa pool sa video. Ordinansang nagbabawal sa pagbebenta at pagkakabit ng maingay na tambutso pinagtibay ng sangguniang panglungsod. Chicken feet dish na tosisipa at kapampangan dish na sale manok ating nasapin. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, isang estudyante ng Mangaldan National High School ang nagpuslit ng patalim sa loob ng paaralan at ginamit umano ito sa pangingikil sa kapwa estudyante. Kaya naman mahigpit na ipinatutupad ngayon ng pamunuan ng paaralan ang pag-iinspeksyon sa mga bag ng estudyante. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, 4 ang gate ng Mangaldan National High School at ayon sa pamunuan ng Manghay, kada gate ay mayroong nakadeploy na security guard para mamonitor at ma-check ang lahat ng mga estudyanteng pumapasok sa eskwelahan. Isa-isang iniinspeksyon ng security guard ang bag ng mga estudyanteng pumapasok sa Mangaldan National High School. Layo nitong matiyak na walang patalim o anumang kontrabando ang may pupuslit sa loob ng eskwelahan. Sinimulan itong ipatupad ng pamunuan ng paaralan dahil sa panibagong insidente ng bullying na kinasangkutan ng isang grade 8 student kung saan gumamit ng balisong at sinubukan umano niyang kikila ng pera ang isang grade 7 student. Totoo po yun. Nung nangyari po itong insidente na ito, ang ating punong guro, kasama ang mga guidance counselors ay nagkaroon ng investigasyon sa tamang proseso kasama ang mga magulang at mayroon din tayong mga tanod na nandoon at may mga kapulisan din. At batay naman sa investigasyon natin, wala tayong nakikitang balisong. Okay. So, doon sa kaso ng extortion, ang sinasabi nila extortion pero batay po sa investigasyon lumalabas na attempted lang siya. Ayon sa pamunuan ng paaralan, nakapag-usap na rin ang magulang ng mga sangkot na estudyante at nagkaayos ng mga ito. Kaninang umaga, isinagawa ang Joint Consultative Meeting sa paaralan na dinaluhan ng PNP, Sangguniang Bayan at pamunuan ng Manghay. Yan po yung trabaho natin, ma'am, and then rest assured po, ma'am, na yung Manghay National High School, which is adjacent lang po sa police station na po natin, dinideployan po namin siya ng police presence. Para maiwasan po natin yung mga ganong bagay, kailangan natin ng police visibility, barangay tanod na pagkakaisahin natin. Nilinaw ng pamunuan ng paaralan na wala silang nilalabag na batas sa ipinapatupad na bag checking sa mga pumapasok na estudyante. Mayroon nga tayong direktiba na para sa akin po, legal naman po ito yung pag-visual search natin. With all due respect, hindi na po kailangan ng search warrant para tignan yung mga kagamitan ng mga bata. Chris, kaugnay sa insidente ng bullying na kinasangkutan ng isang estudyante na umano'y nakapagpuslit ng balisong sa loob ng eskwelahan. Ayon sa pamunuan ng Manghay, ito ay isolated case lamang. Pero sa kabila niyan, ito ay binigyang pansin, binigyang aksyon para matiyak na hindi na mauulit pa. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Ilang mangingisda sa Dagupan City hindi pa rin daw nakakabawi sa kita matapos manalasa ang 3 magkakasunod na bagyo noong Hulyo. May ulat si Sandy Salvacio. Alas 3 ng madaling araw kanina, pumalaot na sa dagat ang grupo ni Arturo upang mangisda. Pagbalik nila bandang alas 9 ng umaga, ito lang ang nahuli ng kanilang lambat. Kunti lang ngayon dahil malakas yung agos, saka ito lang, mga 2 kilo lang siguro, saka yung nasa lambat. Mula sa ilang linggong hindi pagpapalaot bunsod ng pananalasa ng 3 magkakasunod na bagyong Krising, Dante at Emong noong nakarang Hulyo, hindi pa raw nila nababawi ang kanilang lugi mula sa pangingisda.
Kaya habang wala pang nararanasang sama ng panahon, sinasamantala nila ito. Habang kalmado pa yung dagat, pag di lulusong mo muna. Medyo naramdaman na yung parating na yung bagyo, taas na namin yung bagyo. Ayon sa Pag-asa, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang tropical depression na Bagyong Juaning. Dahil dito, asahan daw muli ang maalinsangang panahon sa mga susunod na araw. Ngayong Martes, umabot sa 25 hanggang 33 degrees Celsius ang temperatura sa lungsod. Binabantayan din ng Pag-asa ang posibleng mabuong low pressure area sa extreme northern Luzon sa Huwebes o Biyernes. Napakalayo pa yung ating nakikita na papasok sa domain o Pag-asa domain na natin. Pero asahan natin within a week, asahan natin na papasok na yan sa ating monitoring domain natin sa Pag-asa. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Nanawagan ang mga motorista sa otoridad na mapalawak ang dinadaanan nilang peligrosong tulay sa Barangay Salaan sa Mangaldan, Pangasinan. Narito ang report. Araw-araw dumadaan sa PNR Bridge si Mang Joselito papunta sa sentro ng bayan ng Mangaldan. Bukod sa nagsisilbi itong alternate route mula sa Barangay Salaan patungo sa Barangay Poblasyon, iwas na rin sa matinding trapiko sa bahagi ng Barangay Salay. Yun nga lang, doble ingat sa pagmamaneho, lalo na pagsapit ng gabi. Masikip kasi ang tulay, natakaw aksidente, lalo na sa mga first time dumaan sa lugar. Mas maganda sana dyan, mapalawangan. Oo, peligroso yan. Masikip, saka yung ilaw, walang ganong, gadyan lang yung ilaw. Karamihan sa mga dumadaan sa PNR Bridge ay mga residente mula sa mga barangay ng Salaan, Pugo at Palwa. Hilig ng mga residente na sana'y mapaluwagan ng tulay. Yung may ilaw sana, ma'am, kasi sa gabi mahirap dito. Baka dumiritso dapat yung tulay, malapad siya. Para makaiwas sa disgrasya ay naglagay muna ng concrete box dito sa dulo ng kalsada bago dumiretso sa tulay dahil kung wala ito ay posibleng dumirdiretso lamang ang sasakyan at mahulog sa mismong ilog. Ayon sa punong barangay ng Salaan, kabilang ang konstruksyon ng bagong tulay sa hihilingin na proyekto sa national government. Hindi kasi kakayanin ng pondo ng barangay ang proyekto. Siguro mas maganda mapapaluwang yung tulay para naman pagka may dumaan, pwedeng magkasalubong. Kasi hindi nagkakasalubong kasi maliit. Sakaling mapaluwagan ng tulay, malaking tulong ito upang maibsan ang traffic sa National Highway na sakop ng Barangay Salay. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga sala-salabat at nakalaylay ng mga kable sa Kalasyaw, Pangasinan pinagtulungang ayusin ng LGU, Telecom at electric companies. Sundan sa report ni CJ Turida. Pinagtatanggal ang mga hindi na nagagamit na kable at inayos din ang mga nakalaylay o peligrosong kawad na magkikitang nakalaylay sa mga gilid ng kalsada sa Kalasyaw, Pangasinan. Nauna rito, nagpulong ang lokal na pamahalaan at mga kinatawan ng Telecom at Electric Company upang ayusin ang mga sala-salabat na kable. Inumpisahan ang pagsasaayos sa Barangay Poblasyon. Before mag-worsen yung mga situation natin sa spaghetti wiring, at least maisaayos na natin. Para sa mga future installation ng mga utility companies natin, at least meron na silang susundin na standard. Para sa ilang truck drivers, tama lang daw ang ginawa ng LGU dahil bukod sa pagiging eyesore, takaw disgrasya rin ang mga nakalaylay na kable sa kalsada. Para hindi makaistorbo sa mga truck driver natin, para hindi sumabit sa bumper niya sa taas. Iikutin ang buong bayan ng Kalasyaw upang maisaayos ang mga kable, lalo na sa mga lugar na nagkaroon ng road elevation. Kailangan daw sundin ang tamang taas ng mga kable. Yung kalsada kasi tumataas. Siyempre si utility companies, I think kulang sila ng coordination to our construction agencies like DPWH. Kasama si Ron Taniedo, CJ Turida, One North, Central Luzon. Iba't ibang produktong ipinagmamalaki ng mga taga-Kalayan, Cagayan, ibinida sa selebrasyon ng kanilang kapistahan. Silipin sa report.
Ibinida ng mga residente ng Calayan Island sa Cagayan ang kanilang mga ipinagmamalaking produkto sa pagdiriwang ng kanilang town fiesta. Nakadisplay sa mga booth ang mga sariwang gulay, prutas, handicrafts, mga dekorasyon na gawa sa shells at mga dried pusit at isda. Dinumog ito ng mga mamimili dahil sa mababang presyo ng mga ito. Magtatapos ang Pista ng Bayan sa Sabado, August 23, 2025. Maliban dito, may mga iba't ibang programa na pwedeng salihan ang mga residente, gaya ng laro ng lahi at pagpapamalas ng kanilang mga angking talento. Magkakaroon din ng dance parade na lalahukan ng lahat ng barangay. Nagpasikatan at nagpabonggahan ang mga tricycle sa Trike Show na bahagi ng Pavrolon Afi Festival 2025 sa Tuguegarao City, Cagayan. Ipinakita ng mga tricycle drivers at operators ang kanilang pagiging malikhain sa pamamagitan ng paglalagay ng dekorasyon at pagpapaganda sa kanilang mga tricycle. Mag wheels at stainless ang ginamit na palamuti at nilagyan pa ng telebisyon ang iba. Pero ang pinaka-importante ayon sa mga hurado ay ang roadworthiness ng mga sasakyan. Ang Trike Show ay hindi lamang daw patimpalak sa galing at disenyo, kundi isang pagdiriwang ng pagkakaisa, sipag at pagkamalikhain ng mga toda na nagsisilbing haligi ng lokal na transportasyon sa lungsod. Pinarangalan ang mga nagwagi sa Trike Show. Senti Salvacio, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Humaharurot ang mga motorsiklong yan sa isang bypass road sa San Rafael, Bulacan. Mapapansin na walang helmet ang karamihan sa kanila. May angkas pa ang iba. Dinampot ng PNP Highway Patrol Group ang 24 na sumali sa iligal na karera. 12 sa kanila, mga menor de edad. May isa pang nabalian ng buto ng tangkain niyang tumakas. Sabi ng PNP HPG, marami din sa mga motorsiklo ay hindi nakarehistro. Na-turnover na sa DSWD ang mga nahuling menor de edad habang maharap naman sa reklamong paglabag sa Motorcycle Helmet Act at Motorcycle Crime Prevention Act ang ibang naaresto. Wala silang pahayag. Ordinansa nagbabawal sa pagbebenta at pagkakabit ng maingay na tambutso sa lahat ng uri ng sasakyan sa Dagupan City, pinagtibay ng Sangguniang Panglungsod. Naritong report. Pinagtibay ng Sangguniang Panlungsod ang ordinansang nagbabawal sa pagbebenta at pagkakabit ng maingay na tambutso sa lahat ng uri ng sasakyan sa Dagupan City. Kabilang na riyan ang mga pampasaherong sasakyan, trucks, mga bus at mga motorsiklo. Sa inamyendahang ordinansa, pagmumultahin ng mga motoristang gumagamit ng noisy mufflers. Handa raw ang Public Order and Safety Office o POSO sa pagpapatupad ng nasabing ordinansa. Dati meron, nanguhuli na kami niyan. Kasi dati kami lang ang POSO. Ngayon, dito lang sa city, lang kami. Ngayon, pagdating sa barangay, siyempre wala ng POSO, hindi na nahuhuli. Mostly ngayon sa barangay na nangyayari. Hati naman ang reaksyon ng ilang mamamayan sa nasabing ordinansa. Pagka kung malapit ka sa kalsada, maingay. Na-isturbo kasi yung mga natutulog kung sakali. Lalo na kung madaling araw, ganun. May mga bata bigla-biglang tumatawid dahil hindi na narinig na may motor. Mas maganda na rin yung medyo maingay. Hindi naman totally maingay. Para pag makikita maririnig ng mga bata na may paparating ng motor. Apektado rin ng ordinansa ang mga nagbebenta ng noisy mufflers. Naapektuhan din po kami, ma'am, kasi syempre may mga benta pa po kami ditong mga loud pipe, ganun po. Pero at the same time, ma'am, tulong na rin po siguro namin to sa lungsod natin na sumunod tayo sa kung ano man yung pinantupad nilang batas po. Marami raw nakumpiskang illegal pipes ang POSO mula taong 2022 hanggang 2023. Mga kabataan daw na gumagamit ng motorsiklo ang kadalasang nagpapamodify ng tambutso ng kanilang mga sasakyan o motorsiklo. Tiniyak naman ng otoridad ang maigting na pagbabantay sa mga pasaway na motorista. Kasama si Henry Duminsil, Senti Salvacio, One North, Central Luzon. Mahigit 200 pedicab sa Bangaldan, Pangasinan hindi na maaaring ipasada dahil sa kalumaan ayon sa POSO. Sundan sa report. Mula sa dating mahigit 900 na pedicab,
Ngayon, nasa 700 na pedicab na lang ang pumapasada sa Mangaldan, Pangasinan. Luma na kase't halos hindi na pwedeng sakyan ang mahigit sa 200 na pedicab, kaya hindi na maaaring ipasada. Taong 2020, nang unang ipagbawal ng Public Order and Safety Office o POSO ang pagpasada ng mga dilapidated o sira-sirang pedicab. Sagsagan ng pandemic, maraming ang nasira na pedicab dahil nakatenga lang. Kaya kinalawang na. Wala naman daw itong epekto sa operasyon ng pedicab sa bayan ayon sa LGU. Tuloy-tuloy naman ang pagbibigay ng prangkisa sa sinumang pedicab operator na nais pumasada sa bayan. Kailangan lang mag-comply sa requirements ng lokal na pamahalaan. Dapat daw ay residente ng Mangaldan ng driver at maayos ang kondisyon ng pedicab. Tuloy-tuloy rin ang pagkakabit ng decal sa mga pedicab. Sa datos ng POSO, nasa mahigit 20 pedicab na lang ang may tuturing na kolorum o hindi pa nakarehistro ngayong 2025. Ang mahalaga dito ay pag may permit ka, maski anong man yan, halimbawa mabangga ka, madisgrasya ka, at least may permit ka. Ay siyempre, yun ay pang iwas disgrasya uli. Kaya pagka hindi ka naman nag-permit, siyempre huliin ka. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, mga flood control at drainage projects sa Nueva Ecija ininspeksyon ng DPWH. Tutukan sa report. Ininspeksyon ng DPWH ang mga flood control project at mga drainage sa Nueva Ecija. Layon ng inspeksyon na matiyak na existing at napapakinabangan ang mga proyektong ginastusan ng Kaban ng Bayan. 3 araw na nagsagawa ng inspeksyon ng DPWH. Kabuuang 54 na flood control at drainage projects ang ginawa sa probinsya mula 2023 hanggang 2025. Mahigit 4.1 billion pesos ang kabuuang halaga ng pondo ng mga proyekto. Nag-inspeksyon din sa mga ginagawang dam tulad ng De Leon Dam sa Barangay Bulak, Talavera, Nueva Ecija. Malaking tulong daw ang dam upang maiwasan ang pagbaha, partikular sa mga residenteng nakatira malapit sa ilog. Nagkakahalaga ng mahigit 116 million pesos ang proyekto. Inumpisa ng proyekto noong Abril at inaasahang matatapos sa Disyembre ngayong taon. Kaya po ito ginagawa ng panibago para ma-sustain natin yung pag-i-impound ng tubig dito. Nagpapasalamat ang mga residente sa proyekto. Bukod sa maiibsa ng pagbaha sa lugar, malaking tulong din daw sa mga magsasaka ang patubig na magmumula sa dam. Maapo yung ilog niyo dati? Opo, sir. So ngayon, meron ng harang. Opo. So umaasa kayo na magiging hindi na kayo aabutin ng tubig? Opo, sir. We are hoping po na maduktungan po para ito po ay hindi naman po maka-apekto dun. Mapigilan pa po niya yung tubig na dumadaloy po sa mga farmers po dito sa gilid. Ang Nueva Ecija ay pangalawa sa mga flood-prone area sa Central Luzon. CJ Torida, One North Central Luzon. License plate distribution caravan sa Kalasyaw at Dagupan City dinumog ng mga may-ari ng motorsiklo. Sundan sa report. Inilapit ng Land Transportation Office Region 1 sa publiko ang pagbibigay ng plate number sa mga may-ari ng motorsiklo sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan at sa syudad ng Dagupan. Layon ng plate distribution caravan na maibigay na ang mga plaka upang mas mapaigting ang no plate no travel policy. Dinumog ng mga motorcycle owner ang plaza ng Kalasyaw upang makuha ang kanilang plate number na matagal na raw nilang hinihintay. Si Mang Santiago, maagang nagtungo sa plaza bitbit ang kanyang mga dokumento at lumang plate number. At least hindi masyadong waste of time. Mas maganda yung lumapit na dito tapos ayusin kagad. Okay na yun. Malaking tulong na rin yun. Walang hassle. Isinagawa rin ang plate distribution caravan sa Dagupan City. Nagpunta sa caravan ang tricycle driver na si Emil. Yellow plate pa raw ang hawak ni Emil kaya hindi na niya pinalagpas ang mas mabilis na pagkuha ng bagong plaka. Ay, mabilis po. Mabilis po ang pagbigay po. Plate number. Marami pang serbisyo ang inilapit sa plate distribution caravan sa iba't ibang probinsya sa rehiyon. Siguraduhin lamang daw na kumpleto ang hawak na dokumento para sa mas mabilis na proseso. Lahat po ng district dito sa Region 1, may mga LEO na katuwang ng district na mag-i-issue po ng plaka. Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Inaasahang bago matapos ang Agosto, maglalabas ng desisyon ang LTFRB tungkol sa hiling na dagdag pasahe. Dinidig kahapon ang petisyon 1 peso provisional fare hike ng mga transport group. Kung sakaling maaprubahan,
magiging 14 pesos ang minimum na pamasahe sa traditional jeepney. 16 pesos naman sa modern jeep. Sabi ng mga transport group, 5 piso na ang itinaas sa presyo ng kada litro ng diesel at tumataas din daw ang gasto sa pagpapaayos ng kanilang sasakyan. Hindi na rin daw mahihintay ng transport groups ang fuel subsidy na ilalabas lamang kapag $80 per barrel na ang bentahan sa krudo o ng krudo sa world market. Sa nakalap na datos ng GMA Integrated News Research, wala pa ito sa $70. Nakatanggap ng indemnity mula sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC ang nasa 200 magsasaka at kooperatiba sa Cagayan. Nagkakalaga ito na mahigit sa 2.6 billion pesos. Malaking bagay raw ito upang makabawi sa pagkalugi ang mga magsasaka dahil sa pinsalang dulot ng 3 magkakasunod na bagyong Krising, Dante at Emong noong nakaraang Hulyo. Ang mga farmer recipient ay mula sa mga bayan ng Bagao, Alcala, Amulong, Enrile, Peña Blanca, Solana at Tuguegarao City. Sa naturang aktibidad na dinaluhan ni Senator Francis Pangilinan, chairman ng Senate Committee on Agriculture, hinimok niya ang PCIC na itaas ang insurance fund para sa mga magsasaka. Nangako rin ng senador sa mga magsasaka na tutulungan silang ihatid ang kanilang mga hinaing sa mga tamang ahensya ng gobyerno. Sa mga kapusong job seeker, pagkakataon niya nang maging bahagi ng GMA Network. Nagana po ang GMA Network ng mga aplikante para sa mga sumusunod na posisyon. Ang sinumang interesadong aplikante ay maaaring magpadala ng kanilang aplikasyon sa careers.gmanetwork.com. Mag-apply na at maging bahagi ng GMA, ang #1 network in the country. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Rambulan ng ilang kabataan sa Baguio City sa pool sa video. Tutukan sa report. Sa kuha ng amateur na video na ito, makikita ang rambulan ng grupo ng kabataan malapit sa isang inuman sa Lower Magsaysay, Baguio City bandang 3:00 ng madaling araw kahapon. Kitang-kita kung paano kuyugin ng ilang lalaki at babae ang 2 lalaki sa kalsada. Ang 2 biktima nagtamo ng matinding sugat sa katawan dahil sa mga suntok, hampas at tadyak mula sa mga kumuyog sa kanila. Nakita umunan ng unang biktima, yung isang lalaki at babae na nagkakasabutan. Nilapitan sila para awatin pero siya ay sinaktan at binugbog. Habang siya ay binubugbog, lumapit naman yung pangalawang biktima para umawa pero yun nga, pati siya ay sinaktan. Sa investigasyon ng Baguio City Police Office, hindi magkakakilala ang 2 biktima at grupo ng mga sospek. Ayon sa PNP, desidido raw ang mga biktima na sampahan ng reklamong physical injuries ang mga sospek. Wala pang pahayag ang magkabilang panig. Samantala, pinaigting pa ng Baguio City Police ang kanilang pag-iikot at pagpapatupad ng mga ordinansa tuwing curfew hours. Posting tayo ng mga pulis doon sa lugar na yon, pati yung ating mga mobile patrol, continuous yung pagpapatrolya doon. Sandy Salvacio, 1 North Central Luzon. Nagkalat sa kalsada ang mga isda na karga ng isang van na patungong Pampanga matapos maaksidente sa northbound lane ng NLEX sa pagitan ng Bulacan at Pampanga pasado 1:00 ng madaling araw noong Biyernes. Ayon sa pamunuan ng expressway, pumutok ang gulong ng van matapos na bumangga sa steel railings. Sa lakas ng impact, bumaligtad ang sasakyan at nasira ang ilang bahagi ng railings at isang concrete post. Agad namang nagsagawa ng clearing operation sa kalsada para maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko. Mga junior official at department heads ng lokal na pamahalaan ng Calasiao, Pangasinan formal nang nanumpa. Silipin sa report. Sumalang sa immersion and shadowing ang 41 estudyante mula sa iba't ibang paaralan sa Calasiao, Pangasinan.
Sila ang mga napiling junior official ng bayan bilang bahagi ng Buwan ng Kabataan. Para sa grade 11 na si Donna na halal bilang junior mayor, kung mabibigyan ng pagkakataon ay gusto rin niyang maranasang gumawa ng executive resolution na magbebenepisyo ang mga kabataan. Sa po namin ng bayan. And naniniwala po ako na sa simple step na to, in this simple project, we can accumulate a lot of things, a lot of knowledge that can help us be a better person, that can help us be a better leader for this community. Kasama ng mga miyembro ng Sangguniang Bayan ang mga junior councilor sa kanilang regular session kahapon. Ipinaranas sa mga kabataan ang aktwal na tungkulin ng mga halal na opisyal sa konseho. Unang-una, ituturo natin ang paggawa ng resolution, paggawa ng ordinansa, and of course, gagawa rin tayo ng, isasama rin natin sila down to barangay official. Makakasama rin ng mga department head ng LGU ang kanilang youth counterparts upang mahasa sa mga gawain sa lokal na pamahalaan. Nang sa ganun maintindihan po nila at sila na rin po ang mag-relay sa mga kabataan na nasasakupan po nila kung ano nga po ba talaga at paano po ang proseso ng isang gobyerno. Kasama si Ron Taniedo, Joel Fernandez, One North Central Luzon. Chicken feet, tocino o tosisipa at kapampangan dish na sali manok, ating tikman sa report. Talaga namang masarap ang tocino lalo na sa almusal, ngunit paano naman kung ayaw mong kumain ng baboy? Well, may alternatibo tayo dyan. Ang tosisipa tocino na gawa sa paa ng manok. Pagsamahin ang mga sangkap sa paggawa ng marinated sauce tulad ng cornstarch, pineapple juice, itlog, minced garlic, salt, pepper, sugar, sarsa at soy sauce. Pakuluan ang paa ng manok at tanggalin ang mga buto. Gilingin at ilagay sa food processor, lagyan ng harina at ilagay ang ginawang marinated sauce. I-steam sa katamtamang apoy at dagdagan ng marinated sauce. Napakadaling gawin at heto na ang nakakatakam na tosisipa. Matamis siya and hindi siya kagaya ng karaniwang luto ng chicken feet na yung iba is ayaw po nila. Kapag malamig ang panahon, walang tatalo sa mainit at masarap na sabaw. Sa bayan ng Lubao sa Pampanga, isa sa mga ipinagmamalaking lokal na putahe na patok tuwing tag-ulan, ang sali manok o manok na niluto sa dahon ng tanglad. Sagana sa tanglad ang bayan, kaya't isa ito sa paboritong ihain ng mga Lubawenyo. Kahit saan naman po kasi yung sali or tanglad, madali lang siyang tumubo. Tsaka marami din naman benefits yung tanglad sa ating katawan. Sa pagluluto ng sali manok, unang igisa ang sibuyas, bawang, kaunting luya at tanglad. Isunod ang manok sa kapakuluhan hanggang lumabas ang katas at tunay na lasa nito. Maaring dagdagan ng tubig para lumambot ang karne at lagyan ng kaunting patis para mas sumarap ang sabaw. Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.